Hello, good evening. Maraming salamat po Ma'am Tess ko sa tiwala na binigay niyo sa amin. Ito na po yung inventory report na pina-customize niyo sa amin. Meron po tayong dalawang Google Sheets. Ito yung dashboard at ito yung staff copy. So, ang staff copy po, ito po yung dito po ini-encode yung mga data na pumapasok at lumalabas sa ating warehouse. Samantalang itong dashboard, ito po yung monitoring ng CEO or yung supervisor para makita niya kung ano yung movement ng bawat stocks. At the same time, nakikita niya kung magkano yung stocks nila. Okay, like let's say ito, beginning inventory. Magkano yung beginning inventory or yung existing na item na nandun sa warehouse ngayon. So, magkano yung total stocks received, total product out, damaged stocks, or yung remaining stocks sa warehouse. So, ngayon umpisan natin dito tayo sa my staff copy. So, meron tayo dito instructions tab. So, kung gusto po natin makita or alamin kung ano yung kailangan gawin ng ating staff, ito lang po 'yon. So, dito sa my data validation, ito po yung data validation. Okay. So, ang gagawin po ng staff po natin, sasagutan niyo po itong tatlong column na 'to and then itong dalawang column na 'to. So, eto yung tatlong column. Okay, dalawang column lang 'to. Ano ba yung nandun? Okay, instructions. Tingnan natin. 100. Okay, so hinide ko po yung isa, yung product cost, kasi ang maglalagay po niyan ay si Ma'am Tess. Okay, si Ma'am Tess, siya po yung maglalagay dito ng product cost. Okay. Gagamitin po niya yung kanyang eto, data validation or eto, dito po niya i-encode yung product cost. Okay? And then, ayan, after na malagyan dito ng ng mga quantity, itong dalawa na to, itong beginning inventory, so dito po nila lalagay yung existing na quantity sa warehouse ngayon, parang ganun. So, ito rin yung kung ilan yung stocks na damage. And then, dito ilalagay kung sino yung mga pangalan ng warehouse in charge. O sino yung nag-approve ng, kung sino yung nasa warehouse. Siya yung nagre-release. Ito naman yung mga staff na tumatanggap ng mga stocks. Okay? Then, after nun, dito sa next na tab, ito yung inventory. So, ang inventory naman, dito niya ilalagay kung ano yung mga stocks na sufficient, low stocks, max at low stocks minimum, then restock. So, ito yun. Inventory, dito tayo. So, eto, pag in-endorse ko po sa inyo to, i-delete ko po lahat to. Yan, i-delete ko po yan para kayo yung maglalagay kung ano yung mga quantity na ilalagay nyo rito. Kasi napaka-importante to kasi like example, etong rock wool blanket na to, kayo po yung magde-decide, kayo po yung maglalagay kung ilang quantity yung masasabi ninyo na sufficient pa. Then, ilalagay nyo rin dito sa low stock minimum, maximum, and then low stock minimum. Ilalagay nyo rito kung ano yung quantity. Eto, pag nilagay nyo dito 1,500, na pag umabot yung quantity na 1,500, masasabi nyo na sufficient pa yon. And then, ilalagay nyo po rito 1,499. And then, ang minimum, kayo po yung magde-decide kung ilan po yung minimum. Na masasabi nyo po na pag umabot yung quantity na to, dapat low stock yung yung status niya. And then, yung next, yung mas mababa sa 1,000, which is 999, ito na yung ito na yung masasabi nyo na restock. Okay? So, yan po yan. Then, lahat po yan, lalagyan nyo. Kasi ang bawat stocks kasi, hindi sila pare-parehas ng status. Kasi, meron mga product na mabilis bumenta at meron yung product na average lang siya bumenta. Meron yung mga product na hindi masyadong bumenta. Kaya yung mga quantity nito hindi pare-parehas. Let's say itong itong puros rock wool to.
And let's say meron tayong kliyente na palaging ito yung binibili niya. Pero ito naman nasa baba, meron tayong kliyente na binibili din niya pero hindi palagi. So pagdating dito, magkaiba sila ng quantity. Sufficient, magkaiba sila ng quantity. Pero it's up to you, pwede namang parehas or pwedeng hindi parehas. Tulad yan ang sinabi ko, sa bawat product, magkakaiba sila ng quantity na masasabi natin sufficient, low stock maximum, low stock minimum, and then status na restock. Okay, so pag nalagay na natin yan, next na kailangan natin gawin ay eto. Okay, so itong material log. So dito ini-encode yung mga quantity na lumalabas. Okay, so material log, dito natin nilalog yung mga yung mga total out ng mga quantity. So lagay lang natin dito yung date and then yung pangalan ng stuff na magre-release base po dito sa mga to. Okay? So let's say kung 4 sila, let's say si money. Okay. Lagyan natin diyan material log. So pag nilagay natin, nandoon na si money. Kanina wala. And then eto kung kung material code. So let's say eto. Then automatic naman siya mag-a-appear yung descriptions. Then dito natin ilalagay yung quantity. Kung ilan yung ilalabas na na quantity. Then lagay natin dito kung sino yung nag-receive. Yan. So same lang din yung nandito. Let's say James sa material log, andyan na si James. Okay? Then pwede kayo maglagay ng remarks dito. Then after nun, dito tayo sa may stocks in. Ito. So dito natin nilalagay yung mga quantity at yung date ng mga stocks na darating. Okay, na i-receive ng warehouse in charge natin. Okay, double click nyo lang dyan. Ito, double click nyo lang. 24. Then lagay nyo na dito yung quantity. Okay. Yan. Okay. And then, ayun. Then after nun, meron pa ba? Okay. Meron tayong stock status. Okay. Ito yun. Ilagay natin sa dulo. Yan. So meron tayong stock status. Okay. So yan, para makita natin kung ano yung mga item na sufficient. Makita natin yung mga item na low stock. Makita natin yung mga product na restock na kailangan nang i-order. So ayan po yan. Usually kapag naka-low stock, ito kailangan na nating ihanda yung mga POs natin para sa ating supplier para hindi po siya aabot ng restock. Okay? So ito po yung Google Sheet para sa ating stock. Ngayon, punta naman tayo sa may Google Sheet or monitoring or inventory ng CEO or yung higher position or yung supervisor. So lahat po ng ini-encode dito, lahat yan ay papasok dito. Kaya makikita ninyo, nakalock lahat yan kasi gusto natin na itong Google Sheet na to ay more on monitoring lang. So hindi siya pwedeng mag-encode. Kasi ang encoding nandito sa staff copy. Okay, so yung stock status, so andito parehas lang yung nandun sa kabila. Yan. Then material log, so parehas lang din. And then yung inventory, same lang din yung nandito, inventory. So pare-parehas lang yan. And then yung stocks in, so ito yung in-encode natin kanina, January 24. Yan. And then ito yung dashboard. So kung ano man yung mga pumasok dito na data, so yun yung nakikita dito. So ito, 5,734,494, galing po yan dito sa my data validation. Ito yan. Kaya importante po ma'am na kailangan nyo pong ilagay dito yung product cost para ma-compute niya kung magkano yung beginning inventory. At yung total stocks received,
andito din. Ito yung beginning inventory, ito yung received stocks. So, yan yun. Then, 100 multiply ng product cost. Ito po yun. And then, meron din tayong total out. Itong total out na to, nakabase po ito sa material log. Ito yun. Okay. And then meron din tayo dito yung yung damage stocks, damage quantity. Okay. Ito yung in-encode natin dito. And then meron din tayo ito yung value niya. So 2 times 1,000, ito yun. Then meron din tayong remaining stocks. So kung ilan yung natitirang stocks natin doon. So ito yun, remaining stocks. Then kaya nakapag-generate po tayo ng mga numbers na to kung magkano. Etong graph na to, so makikita po natin dito 49% ay galing sa dito sa remaining stocks. And 43.9 ay galing dito sa my beginning inventory. And then yung 6.1 I think galing siya dito. Then ito ayusin ko na lang po ito. Lalagyan ko siguro ng ng kung ano yung mga kulay na to para at least mas ma-monitor natin ng maayos. Okay, dito naman sa tatlong graph na to. Itong tatlong graph na to galing po dito sa sufficient, low stocks, and restocks. So, ito po yung sufficient, ito po yung low stocks, ito po yung restock. So, andito na po, makikita nyo na po dito yung mga products na sufficient, product na low stocks, and product na kailangan mag-restock. Pero kung gusto nyong makita yung pinaka-detailed na product nito, punta lang kayo dito sa may stock status. So, ito yan. Okay. So, ayan yun. So, ayun po. Kung meron po kayong question dito sa ating Google Sheet, message nyo lang po ako para ma-adjust po natin at may mas magawa po natin ng mas fit dun sa need ng company po ninyo. Maraming salamat and God bless.